Kasama ni Michelle sa pagsisid ang mga kapatid na sina Manilyn, 12 taong gulang, at si Dodong, 22 taong gulang. Minana na nila sa kanilang mga magulang na sina Mang Marlon at Aling Charlie ang ganitong hanap buhay. Suot ang gawa-gawang goggles at kagatang hose na magbibigay sa kanila ng hangin mula sa kompresor. Lumusong na sa dagat ang magkakapatid. Pagdating sa ilalim, naglagay muna sina Michelle ng bato sa bewang na magsisilbi nilang pabigat para hindi sila lumutang. Sa lalim na 15 talampakan, narating nila ang minahan. Ilang sandali pa, nagsimula ng magpala ng buhangin sa ilalim ng dagat sina Michelle. Nagbabaka sakaling may makuha silang ginto. Makikitang nilalabanan ng magkapatid ang malakas na current ng tubig sa ilalim. Kailangan din nilang takpan ang kanilang ilong para hindi mapasukan ng makapal na buhangin. Pero isang bagay ang ikinatatakot ni Michelle. Natatakot ka ba na bigla kang mawalan ng hangin? Ano iniisip mo? Baka maputol ang hose o baka ma-off yung makina, maubusan ng hangin or maubusan ba ng gasolina. Anong gagawin mo sakaling mangyari yun? Tinuturoan lang ako na malakas lumangoy para kung musbong yung buhangin, pwede akong makaahon. Sa kabila ng limitadong hangin na ibinibigay ng kompresor, buong puwersang pinapasa ng magkakapatid ang mga napunong sako. Gaano kahirap yun pagka kumukuha ka ng buhangin? Ang hirap kasi pag kumuha pa ako ng buhangin, papasanin ko pa. Ano yung nararanasan mo sa ilalim ng tubig? Nakabahan lang, baka musbong yung buhangin. Ano ibig sabihin nun? Matambakan kami. So yun yung kinakatakot mo, na habang naglalakad ka doon, bigla kang mabagsakan ng buhangin. Minsan bato, yung iba natambakan ng bato. Pasa ng isang sako ng buhangin, dadalhin ito ni Michelle sa Pampang kung saan naroon ang tinatawag nilang banlasan o salaan ng ginto.